So, hi po mga ka-Diyosa. So, ayan, gabi na naman, sagot ulit tayo ng question. So, meron ako nakitang comment dito. Twice na siya nagtatanong nito kung ang sabi niya ay, masakit ba sis ang surgery? Paano ba ang procedure? However, hindi ko alam kung ano bang tinutukoy niya. Alin ba ditong surgery ang tinutukoy mo? Charing lang, charing. Pero hindi, nakita ko dun siya nag-comment kasi sa video ko nung tinatakel natin or pinag-uusapan natin yung aking breast augmentation. Pero sige, sagutin ko yung parehas, yung sa rhinoplasty at dito sa aking breast augmentation. To tell you honestly mga ka-Diyosa, parehas po kasing tulog ako nung ginawa yung aking dibdib at yung aking ilong. So, naka-under sedation. Sedation ba tawag doon? Basta yung nilagyan kanila ng pampatulog, parang sedation ata tawag nila doon. So, nakatulog po ako noon, nilagyan nila ako ng pampatulog, kaya hindi ko naman naramdaman yung sakit during process. So, kung masakit ba siya, for me, hindi. Kasi dahil nga sa tulog ka, wala ka naman ding alam kung ano ba nangyayari sa paligid mo. So, the answer is, hindi po siya masakit kasi tulog ka po. Wala ka pong mararamdaman at wala ka pong alam sa nangyayari. Ngayon, when it comes to procedure, since dun ka nag-comment sa breast augmentation na topic, okay, sige, alalahanin ko ulit, 10 years ago, since 2014 pa nga ito ginawa, Ang naaalala ko, nagpunta nga ako doon sa Dermabest Clinic, then nag-inquire ako kung magkano, and then after nun, in-schedule nila ako after 2 days for the surgery. So, ayan, pinag-uusapan natin dito yung aking breast augmentation. So, after ko magpa-appointment, after 2 days, in-schedule na ako, doon ako ginawa sa isang clinic nila sa Pasig City. So, 9 a.m. yung schedule ko during that time, July 29, 2014. So, naalala ko pa yung birthday niya. Ang ginawa ko that time, di naman nila ako pinag-down payment. So, ang ginawa ay parang, kung na-schedule na ako, since matutulog nga daw, pinag-fasting nila ako ng almost 8 hours. So, hindi ako kumain, walang pagkain, even sip ng juice, hindi rin ata candy, hindi rin as in wala. Hindi ako kumain kahit ano. 8 hours lang yung sinabi sa akin, pero I think nag more than 8 hours ako since first time kong mapapatulog during operation. First time ko yun sa buhay ko. Kaya, ayun, sobrang thankful ako na nagising ako. So, ayun nga, going back. No, so, nung kinabukasan na, pumunta na ako doon, hindi ako pinakain for 8 hours. Ang next procedure ay, ayun, papupuntahin ka doon sa parang meron silang room. Yun, nandun yung table ng surgeon. Susukatan ka nila ng implants, ipapaliwanag sa'yo kung anong klaseng implant yung gusto mong ipalagay. Yun nga yung nandun sa isang video ko, kung anong shape, gaano kalaki, saan ba yung gusto mo, under the muscle or under the skin lang. Kasi ikaw nga rin yung masusunod kung ano ba yung gusto mong ipalagay. And also, kung anong brand ba yung gusto mo. Then, kapag nagkasundo na kayo ni Doc, susukatan ka na niya parang pentel pen, mga ink ba yun na blue, so puro ganun yung nangyari. Then nung lahat okay na, pinasuot na sa akin yung, ayan, tuloy-tuloy yung procedure, pinasuot na sa akin yung, di ko na parang lab gown ba tawag doon. So pagkasuot noon, pinahiga na ako dun sa parang, ewan ko, parang little injection, kasi parang pa-cross siyang ganun eh. Tapos habang nakaganon ka, parang nakapako, may mga tali yun doon. Di naman siya nakakakaba. Actually, excited ka nga during that time. Meron silang in-inject dito na parang suero kung tawagin or yung dextrose. And then, doon na pinadadaan ng anesthesiologist yung parang pampatulog siguro yun. Kasi ano, kinakausap lang nila ako. Then, maya hindi ko alam na natulog na pala ako. Parang pumikit lang ako pagising ko. Tapos na yung operation. So, ganun lang siya kabilis. And then next step, nung nagising na ako, kinausap na ako ng anesthesiologist kung okay ka na ba, wala ka na bang ibang nararamdaman, nahihilo ka ba, nakikita mo na ba kami, mga ganyan-ganyan. Parang kinakausap niya kung normal ka nang sumagot. Kasi nga, yung iba kasi noon, droge pa, so hindi pa sila okay agad, di pa sila agad pinauuwi. Then nung nakitang okay na, pinabangon na ako, umupo muna ako dun sa tabi. Then pwede ka daw magstay dapat for 2 hours, pero hindi ako nagstay kasi gustong-gusto ko nang umuwi. So ang ginawa, binigyan ako ng pagkain, may pinainom munang gamot. Tapos ayun, habang binigay sa akin yung gamot na yon, meron din silang binigay na reseta na gamot din, good for 1 week lang, good for 1 week. And then meron din papel doon na kung ano lang yung mga bawal at pwede mong gawin. Dito kasi sa aking breast implants, 10 years ago,
hindi, yung nilagay sa akin na sinulid ay hindi yung kailangan pang bumalik para tanggalin. Natutunaw siya ng kusa. By the way, yung tahi ko ay hindi po dito. Ito po siya. So, dito ako tinahi. From there, dyan pinasok yung silicone implants papunta dito. So, yes, sa kilikili po dinaan yung aking tahi. Ayan, dyan po siya hiniwaan. Papunta dito. So, depende pa rin yan sa inyo kung saan nyo siya gusto padaanin. Yung iba kasi dito sa kilikili, katulad dun sa akin, papipiliin din kayo. Meron din sa ilalim, yung usual. Then, meron din sa ilalim ng nipple. So, depende yan sa inyo kung ano yung mapag-usapan ninyo nung doktor na pagpapagawa ninyo. So, ayun, gamot lang for 1 week. Yung binigay sa akin, antibiotic, for pain, for blood, siguro ganyan. Okay na siya. After a week, tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Hanggang sa hindi ko na napansin na, ayan, okay na pala ako. And then, ayan, 10 years ago na pala siya, ano. So, parang biglang bumilis yung panahon na akala ko kailan lang. And then, ayan, 10 years ago na pala siya. So, ngayon, eto ako, sinishare ko naman sa inyo yung mga bago pa lang na gustong mag-undergo ng breast augmentation, kung ano yung mga naranasan namin before na possible niya rin pagdaanan this time. So, isingit ko na rin regarding naman sa rhinoplasty ko, almost same lang din sila. Pumunta ka lang din doon, nagpa-appointment ka, in-schedule ka, and then after, punta ka doon, patutulugin ka din nila. Pagtapos kang patulugin, hindi mo na rin alam kung anong mangyayari sa'yo, kung anong nangyari, wala kang mararamdaman kahit ano. Ganun din, swero lang din, nilagay lang siguro doon yung pampatulog din, wala na, matutulog ka na. Pagising mo, wala na, may nakadikit na ditong parang mga tape, may benda na siya dito. So, ganun lang din siya. Then, bibigyan ka lang ulit ng gamot for 1 week, antibiotic, for pain reliever, and sa dugo, kung magdudugo man. And then, yun naman yung pinagkaiba ng nose ko sa dibdib ko. Yung ilong ko kasi, after 10 days, kailangan mo bumalik sa clinic para tanggalin nila yung mga suture mo, yung mga tahi mo. Pero dito kasi sa dede ko naman, ano naman siya, yung natutunaw na sinulid. Kaya hindi na ako bumalik. Pero dito sa ilong ko, after 10 days, bumalik ako doon, tinanggal pa nila yung tahi niya dito. So, ayan na siya ngayon, 5 months na siya. So, as of now, all goods naman and happy naman ako sa result. So, yun lang. Hopefully, nakatulong ang video na to sa'yo. And have a great day. Bye-bye!